May bisita po kayo, Ma'am Maxine. Wika ng isang katulong nila. Sino daw, Abby? Miss Cindy daw po ang pangalan. Napabuga ng hangin si Maxine. Patuloyin mo, sabi niya. Taas ang babang pumasok si Cindy. Naupo sa silyang nasa tapat ni Maxine na noon ay karga pa ang sanggol. Nanganak ka na pala. Wika nito sa salitang Ingles. Ano pang ginagawa mo rito? Napatitig siya sa mga mata ng panauhin. Dito ako nakatira at mananatili ako rito sa piling ng aking anak. Inanakan ka lang naman ni Francis para may kapalit si Clarence. Pero natitiyak kong hindi kanya pakakasalan. Pangangasar na saad pa ni Cindy. Natigilan naman si Maxine. Hindi nga pala alam ni Cindy ang buong pangyayari tungkol sa baby dahil confidential ang ganitong mga bagay. Kaya akala ni Cindy na anak nila ni Francis ang bata. Sa palagay ko ay wala kang karapatang makialam sa pribadong buhay namin ni Francis. Taas noong sagot ni Maxine. Sino ka ba ha? Ako lang naman ang babaeng papalit kay Annie sa buhay ni Francis. Hindi mo ba alam to? Hindi ko alam at kailanman ay walang binanggit si Francis sa akin tungkol sa'yo. Hindi siya dapat matakot sa babaeng to. Malapit na kaming ikasal, kaya nararapat lamang na umalis ka na dito, Maxine. Si Francis lamang ang pwedeng magsabi sa akin ng ganyan at kung wala kang masasabing matino, umalis ka na. Aba, mataray kang babae ka. Tumayo si Cindy at tila mananakit. Pero agad na naibaba ni Maxine ang sanggol sa sofa at tumayo rin. Matangkad si Cindy, pero hindi ito naging dahilan para ma-intimidate ang dalaga. Kung may iniisip kang gawin, isipin mong narito ka sa loob ng pamamahay ni Francis. Baka gusto mong ipahila kita sa aming mga security guards. May puot na nabakas ang Amerikana sa mga mata ng kaharap, na naghatid ng lamig sa katawan nito. Tila nagkamali siya ng tinarayan sa pagkakataong to. Aalis ako pero tandaan mo to. Ginamit ka lamang ni Francis para magkaanak. Oo, naririto ka pa dahil kailangang alagaan mo ang bata. Pero darating ang panahon na paalisin ka na niya dahil hindi ka na niya kailangan. Tinalikuran siya ni Cindy at lumabas sa pintuan patungo sa nakaparadang kotse sa driveway. Napapikit naman si Maxine. Naramdaman niyang nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya malaman kung kailangan siyang magsumbong kay Francis sa pagdating ni Cindy o hindi na. Tinawagan niya si Tita Karen at dito niya naikwento ang sama ng loob. Huwag mo sanang papansinin ng babaeng yun. Noon pa man ay nanggugulo na siya kay Annie dahil sa inggit, pero ako ang nakalaban niya. Ano pong gagawin ko, Tita Karen? Tama ang ginawa mong pagtataboy sa kanya. Kung nagkataong nariyan ako, makakarinig ng salita ang babaeng yun. Siya lang naman talaga ang may gusto kay Francis, pero wala namang gusto sa kanya ang anak ko. Nakahinga ng maluwag si Maxine dahil nakahanap siya ng kakampi. Pero hindi niya makalimutan ang mga sinabi ni Cindy. Ginagamit ka lamang ni Francis. Kailangang magkausap sila ng lalaki. Gusto niya nang malinaw ang papel niya sa buhay ni Francis. Nagkonsulta si Maxine kay Gemma. Tinawagan niya ang kaibigan. Bakit hindi mo na muna ipagliban ng lahat hanggang sa mabinyagan ng baby Neri? Mungkahi ni Gemma. Huwag mong pangunahan si Francis dahil baka naman may ibang plano to para sa inyong dalawa. Pero ang mangyayari ay kukunin din niya ang baby. Maghintay ka muna, Maxine. May pakiramdam ako na maayos din ang lahat in your favor. Sana nga, Gemma. Napamahal na sa akin ang bata at parang hindi ko na kayang mapawalay pa rito. Nauunawaan ko ang damdamin mo, Maxine, kaya sana'y habaan mo pa ang pasensya mo. Wala ding alam si Maxine kung kailan mabibinyagan si Neri. Nagdaan pa ang mga araw. Minsang inaayos ni Maxine ang ibabaw ng isang cabinet sa loob ng library, kung saan siya madalas pumunta para magbasa. Napansin niya ang isang bagong brown envelope na may nakasulat na Neri Mentes Crawford. Pangalan niyon ng batang isinilang niya. At ang middle initial na nakalagay doon ay apelyido ng nawalang asawa ni Francis.
Si Annie Montes. Kung sa bagay ay sa kanila namang mag-asawa, ang naisalin sa kanyang katawan sa maling proseso. Isang maling paraan dahil kinuha ng doktorang nang walang pahintulot ng kahit isa sa mga biological parents. Hindi donated ang nailagay sa kanya, kaya parang ninakaw lamang ng doktor ang naisalin sa kanya. Tama naman ang naroong pangalan, hindi ba? Binuksan niya ang envelope at nakita niya roon ang birth certificate ng bata na isinilang niya. Naparegister na pala ito ni Francis. Pinasadahan niya ng tingin ng birth certificate. Name, Neri Montes Crawford. Father, Francis Crawford. Mother, Annie Montes Crawford. Napapikit si Maxine at umagos ang mga luha niya. Wala siyang bahagi sa buhay ng anak na nanggaling sa kanyang katawan. Napakasakit ng naramdaman ng dalaga. Kaya pagkatapos ibalik ang birth certificate sa loob ng envelope, nagmamadali siyang lumabas at tinungo ang kanyang silid. Doon siya nag-iiyak hanggang sa makatulog siya. Magkahalong galit at habag sa sarili ang naramdaman niya nang magising siya. Kailangang matapos na ang lahat, kaya kailangang magkausap sila ni Francis. Hindi na niya mahihintay pa ang binyag ni Neri. Narinig niyang bumukas ang pintuan at pumasok ang milyonaryo. Napatingin siya sa orasan. 11:00 na ng gabi. Halatang nakainom ang lalaki dahil gusot ang buhok nito at parang antok na antok. Gising ka pa pala. Saad nito. Hindi ka dapat nagpupuyat, Maxine. Tulog na si Neri. Naroon ang kanyang yaya sa nursery. Matulog ka na rin. Gusto kitang makausap, Francis. Please, kahit sandali lang. Pagod ako at gusto ko nang matulog. Hindi ba makapaghintay sa umaga ang sasabihin mo? Sandali lang naman. Okay, sige. Sabihin mo na, Maxine. Napaupo si Francis sa sofa. Anong problema? Pag-usapan na natin ang tungkol kay Neri. Ano bang problema mo, Maxine? Hindi ba narito ka na sa piling ng bata? Bilang tagapag-alaga, ganun ba, Francis? Ano ba ang gusto mong mangyari, Maxine? Nabasa ko sa birth certificate ni Neri. Ang nakalagay na ina ay si Annie. Napamaang naman si Francis at tinitigan siya sa mga mata. May galit sa asul na mga mata ng milyonaryo. Siyempre, dahil sa amin ni Annie ang bata. Kami ang totoong magulang niya, kaya ano ang aasahan mo? Pero ako ang nagsilang sa kanya. Alam mong mali ang pagkakasalin sa'yo. At kung masama akong tao, iyahabla ko kayo ni Dr. Suarez. Bakit hindi mo ginawa? Dahil dala mo sa sinapupunan ng aking anak. Ayokong maapektuhan ang baby namin ni Annie kapag nagkaroon ka ng emotional trauma. Napulunok si Annie. Yun lamang ba ang dahilan kaya ka naging mabait sa akin, Francis? Aniya sa sarili. Ano ba? Huwag mong sabihing magdadrama ka na naman. Pagod ako, Maxine. Hindi kita pinapaalis pero tandaan mo to. Akin si Neri at hindi mo siya makukuha. Makakarating tayo sa attorney kapag nagpumilit ka. Tumayo na ang milyonaryo ng padabog. Now, if you will excuse me, I am going to my room to sleep. Tinalikuran siya ni Francis at nagtungo na ito sa kwarto nito. Sa pagkakataong to'y hindi magawang umiyak ni Maxine. Ayaw na niyang umiyak. Pagod na rin siya. Bakit nga ba siya ang kailangang makihati sa pagmamahal ng anak niya? Naalala niya ang sinabi sa kanya ng nurse na si Sandra Suarez na wala sa kanya ang problema kung bakit hindi siya magkakaanak. Mali ang diagnosis ni Dr. Castro. Dahil si Luis ang totoong walang kakayahan na magkaanak, kaya hindi sila nagkaanak. Ang ibig sabihin ay pwede siyang manganak kapag nag-asawa siya. Gustong matawa ng malakas ni Maxine. Wala na nga pala siyang dapat ipangamba kapag nag-asawa siyang muli. Dahil isa na siyang ganap na babae at mabibigyan niyang mapapangasawa niya ng anak. Ayon sa ipinadalang sulat sa kanya ng Association of Medical Practitioners of the Philippines, umamin si Dr. Castro na wala ngang problema si Maxine at nagawa niyang gawing mali ang diagnosis sa pakiusap ni Luis. Nagtungo si Maxine sa nursery at matagal na pinagmasdan si Neri.
Ang batang isinilang niya at itinuturing na anak, pero sa mata ni Francis ay hindi ito sa kanya. Nakakatawa lang, pero panahon na para tanggapin niya na hindi sa kanya si Neri. "Goodbye, sweet angel," sabi niya at kinarga ang bata. Buong puso niya itong hinalikan. "I'm going to leave you now with your daddy, baby Neri. Pero sana lagi mong tatandaan, anak, na mahal kita. Kahit anong mangyari, ay mananatili kitang anak dito sa puso ko." Naiiyak na saad ni Maxine. May kalahating oras din niyang kinarga at ipinaghele ang anak bago niya ito inilapag. Saktong nagising ang yaya ni Neri. "Ma'am, umiiyak ba ang baby? Sorry, hindi ko po narinig." "Hindi, Rose, okay lang. Matulog ka na. Binibisita ko lamang si Neri. Alagaan mo sana siyang mabuti, ha?" "Mahal ko naman po ang baby na yan dahil napakabait. Opo, aalagaan ko pong mabuti. Pero bakit? Aalis po ba kayo?" "Baka may pupuntahan lamang ako sandali." "Babalik po agad kayo?" Tumango si Maxine. "Huwag mong pababayaan si Neri, ha?" "Opo, ma'am." Nagtungo siya sa kanyang silid at tumingin sa orasan. 2:00 na ng madaling araw. Nagsimula na siyang ilagay ang ilang gamit niya sa loob ng suitcase. Tulog pa ang lahat nang bumaba siya sa mansyon at inilak niya ang pintuan. Nagtaka ang security guard nang makita siya. "Saan po kayo pupunta, ma'am?" "Dadalaw ako sa kaibigan ko sa ospital. Emergency lamang to. Nagpaalam na ako kay Francis. Pwede mo ba akong itawag ng taxi?" Saad ng dalaga. "Opo, ma'am." Tumawag sa telepono ang security guard at ilang saglit pa may dumating na taxi. Hindi nagduda ang security dahil sinabi niyang nagpaalam na siya kay Francis. Hindi naman siya susundan ni Francis dahil may pakiramdam siya na gusto na rin ng lalaki na umalis siya sa mansyon. Hindi nga lamang nito masabi. Hindi siya nagtuloy sa dati niyang pinapasukan dahil baka puntahan siya roon ni Francis. Nag-check-in siya sa isang hotel at doon na muna natulog. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang Jade Clinic. Iba na ang doktor na naroon. Wala na si Dr. Suarez. Nagpakilala siya. Sinabi niya ang naging problema sa kanyang in vitro insemination. "Oo, alam ko ang tungkol rito, Miss Ruiz." Sabi ni Dr. Brown. "May edad na ito at mukhang mabait. Matagal na kitang hinihintay para makapag-usap tayo, Maxine. Gusto ko lamang, Dok, malaman kung ano ba ang legal rights ko para mag-file ng kaukulang habla kay Dr. Suarez. Wala na si Dr. Suarez at hindi ko na alam kung nasaan. Wala kang mapapala sa kanya. Naghihirap na siya dahil sa kakasugal, kaya pati trabaho dito ay napabayaan niya. Pero masyado po akong naagrabyado. Hindi ko din naman makuha ang bata na isinilang ko. Kinuha siya ng biological father." "Kilala ko si Francis Crawford. Isa siyang multimillionaire at mahirap kalabanin." Tumango siya. "Pero may inihanda kaming kaunting pabuya para sa'yo, Miss Ruiz. Hindi gaanong malaking halaga pero kahit papano, makakabawas ng bahagya sa kasalanang nagawa ni Dr. Suarez." "Anong pabuya?" $200,000 para sa'yo. O pwede kang sumailalim ulit sa artificial insemination nang walang bayad kung ayaw mong tanggapin ang pera." Napailing siya. "Excuse me, pero may phobia na po ako sa ganitong procedure." "So tanggapin mo na ang halagang to. Pero mawawalan ka ng karapatang ihablang Jade Clinic." "Wala naman akong planong maghabla, Dok. Ayoko ng gulo. Gusto ko nalang makauwi sa amin sa Pilipinas." Pinapirma siya ng isang waiver at ibinigay sa kanya ng kausap na doktor ang halagang $200,000. Tinanggap ito ni Maxine dahil wala na siyang balak pang bumalik sa dating trabaho at naging prangka din naman siya. Nagtungo siya kinabukasan para magpaalam kay Gemma. "Huwag ka na munang umuwi sa atin," sabi ng babae. "Anong gagawin mo ron? Narito ka sa States, ang pagkakataon mo para yumaman ka at lumigaya." "Pero ayoko nang makita si Francis. May binuksan akong branch ng tindahan ko sa Manhattan, New York. Kung papayag ka, ikaw ang ipupwesto kong mamamahala sa tindahan ko dun." Nag-isip si Maxine. Uuwi ba siyang bigo sa Pilipinas at malulungkot lamang siya?
o ipagpapatuloy ang buhay niya sa abroad. Sige na, pumayag ka na Maxine. Untag ni Gemma. Pero ipangako mong hindi mo sasabihin kay Francis kung nasaan ako, kung sakali mang magtungo siya rito at magtanong. Pangako. Sige, papayag na ako, na wag na munang umuwi. Kailan ba ako magsisimulang magtrabaho? Aba, ngayon din ay ihahatid kita ron. Nagyakapang magkaibigan. Nagpapasalamat siya dahil napakabuti sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa tingin ni Maxine ay mas maganda sa Manhattan kaysa Dallas. Although, higit na malaki at maunlad ang Dallas. Mas malamig pa ang panahon sa Manhattan at friendly ang mga tao. Mas maliit ang branch ng tindahan ni Gemma, pero nasa commercial district kaya mabili ang mga paninda nila. Nagdaan ang mga araw at buwan at marami ng mga naging kaibigan at kakilala sa Manhattan si Maxine. Marami ding mga Filipino doon na American citizens na. Unti-unti ay nakakalimutan na rin ni Maxine ang kanyang malungkot na nakaraan. Pero tuwing hinahaplos niya ang sinapupunan, naaalala niya si Neri ang kanyang anak at ang ama ng bata na si Francis. Aminado siya sa kanyang sarili na namimiss niya na ang kanyang anak at ang ama nito. Pero wala siyang magawa kundi ang umiyak na lamang at manalangin na sana'y magbago ang takbo ng buhay niya at makapiling na muli ang anak niya at si Francis. Ano ang kahihinatnan ng muli nilang pagkikita ni Francis? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.